Sa mundo ng pagkakalapate, dapat hindi nawala yung magandang samahan. Sabi ko nga, yung relasyon dapat hindi nag-e-end lang dun sa client-seller relationship. Pag natapos na yung bilihan, nagkabentahan na, tapos na ang deal, tapos na rin yung samahan. Dati hindi dun nag-e-end. Dapat hindi dun nagtatapos. Bakit? Number one, advantageous yun para sa ating mga kalapatid na namimili. Kasi kung maganda pa rin ang relasyon ninyo nung inyong pinagbilan ng ibon, so andun pa rin yung communication, ano? Kung gusto mong malaman kung ano pa yung background ng ibon, o saan siya nag-click na pairing, no? Mas maganda, no? Mas favorable yan o mas favorable yan sa sayo bilang buyer ng ibon. But more than that, yung samahan, ano, yung yung relasyon, yung pakikipagkaibigan. Maganda mananatili yan, magstay yan, ano, beyond yung usapan ng ibon. And yan one thing na treasure ko dito sa aking ginagawa, no, sa aking manakilala ng mga kalapatids. Magmula nung ako ay nag-ibon at saka naging famous din sa pag-out ng mga ibon. At isa dyan si Manong Ronaldo, no? Si Manong Ronaldo. So, bakit ko kinekwento sa inyo yan? Ito kasi nakikita nyo. Ibon niya ito. Dati kong ibon yan, si Black Pete. Yan. Si Black Pete, producer ko yan. Nagbigay sa akin ito ng first overall champion at saka 6 overall champion na ibon. Anak niya si Mau 37, yung first overall champion na napa-champion ni Bro Mau Tejano. Pero ibon ko, anak ng ibon ko. Yun, to make the long story short, napunta sa akin to. And dumating yung point na may isang tao nga na naghanap ng ibon, si Manong Ronaldo, taga Manila, naghanap siya ng ibon, gusto niyang mag-umpisa ng tama, isa siyang baguhan. Sabi ko sa kanya, Manong, I can offer you mismo yung producer ko. And yun na nga po. Grinab niya yung opportunity, binenta ko sa kanya tong ibon. And after a while, na nasa kanya, hinayaan niya ako na hiramin yung ibon. Siguro, more than a year na nasa kanyang ibon, kinausap ko siya kung pwede kong hiramin, and pinahiram naman niya sa akin. Ayan. Yan pong story niyan. So, ang plano ko sana, isusoli ko na sa kanya yan. Kasi nagamit ko naman yung ibon. I think hiniram ko sa kanya to mga July this year. And, ang plano ko, isusoli ko na sana sa kanya yung ibon itong January. Oh, by the way, isa itong Peter Van de Merwe, ano, na may crosses na Vandenbroek. Nag-aanak ng matutulin tulad ni Mau. Yung mga anak nito matutulin din, ano, yung mga apo, I mean. Yung apo niya, nilaro sa NHPC, third overall champion sa fundraise at saka multiple lap and pulling champion sa NHPC. So, yun na. So, soli ko na sana to, pero sabi sa akin ni Manong Ronaldo, Sir, gamitin mo pa. Walang problema sa akin. And, natuwa naman ako. Ayan. At bakit ako natuwa? Hindi kayo ikukwento ko sa inyo. Dito tayo sa loft ng mga hen. Yan. Eto. Natuwa ako kasi nung ko pa sana planong i-pares ito dito sa Rolas Acero ko na Peter Van de Merwe. Galing ito kay Idol Rolas Acero. Nakuha niya yung line mismo kay Peter Van de Merwe. Direct. Ano yung mga magulang nito kay Peter Van de Merwe. Nung ko sana gustong i-pares pero nakafocus kasi ako nun sa pag-inbreed kay Black Pete kasi meron siyang apo dito kay Mau 37 na gusto kong kunan. And doon ako nag-focus kaso madamot, no? Isa lang ang nakuha ko sa kanila. And syempre nakaya naman ako na gamitin ng tuloy-tuloy yung ibon. Twice ko lang na pinag-itlog yung pares ni Black Pete. And then after, nung isa na nakuha ko, tinigil ko na kasi gusto ko na siyang isole. Nire-recover ko na si Black Pete. So gusto ko sana siyang ipares dito kasi pareha silang Peter Van de Merwe na black.
Pero dahil doon sa magandang balita sa akin ni Manong na gusto niya pang ipahiram sa akin, sobra ako natuwa. Kasi itong hen na to, unang-una, pareha sila ng dugo. Yan. At ako, mahilig talaga ako sa itim. No? Sobrang hilig ko sa black. Hindi ko alam. Wala pa ako napa-champion na black. Siguro looking forward, baka dito na magkaroon ng mga anak nito na champion o apo nito na champion. So, pupuro ako ngayon sa Peter Van de Merwe na black. Pag nagkataon. So, magpaparis ito si Black Pete at saka itong Gwen line na to ni Rola Sacero. So, yun yung sinasabi ko ulit. Babalikan ko lang. Yun ang kagandahan pag ang ating mga clients, yung ating mga kaibigan na kalapatids, pagbebentahan natin sila, huwag natin silang bebentahan lang para magkapera. No, bentahan natin sila dahil kailangan nila, makakatulong sa kanila, at patuloy nating establish yung magandang samahan, Kasi pag wala yung intention na ganun, bebenta mo lang sila ng kahit anong klaseng ibon. Hindi mo sila bibigyan ng maayos, hindi mo sila bibigyan ng tama. Pero pag ang intention mo is magkaroon ng lasting o long relationship, ikaw at saka yung mga clients mo, that will work both para dun sa client mo at para sa'yo. So yun lang, just an inspiration for everyone. Huwag tayo magbebenta para lang sa pera. Magbenta tayo para sa magandang samahan. Okay, happy flying mga kalapatid. Happy New Year ulit sa ating lahat.